Natapos na ang unang 6 na araw ng paglilitis kay VP Sara Duterte. Sa puntong ito, makakausap natin si UP Law Professor at First Vice President ng Philippine Bar Association, Attorney John Molo. Good evening po, Attorney Molo. Salamat po sa inyong oras. Good evening. Good evening, sir. Thank you for joining us. We had Attorney Molo kanina dun sa Storycon, an earlier program. But I'd like to get his insights, especially now in Free TV, on Free TV, para more people can hear you. Attorney Molo, let me start off with this. Ano po? In the past 6 days, parang everybody suddenly become a lawyer, which is good or bad, depending on your point of view. Pero it does get confusing for a lot of people kasi here we're not really looking at a trial for a criminal case. Here it's an impeachment trial. So in the simplest way you can explain it, ano dapat ang papatunayan dito? Ano yung issue na dapat patunayan o talunin by the prosecution or by the defense? What are we really looking at or looking for? Okay. Sa impeachment kasi, para tong national conversation talaga. At ang pag-uusap na to sa harap ng taong bayan, ang pinaka-importanting tanong dito is base sa linatag na pruweba ng House of Representatives or ng prosecution, may dahilan ba para tanggalin sa pwesto yung opisyal at pagbawalan ng makabalik? Ultimately, yun lang naman yun. Walang makukulong sa impeachment, walang deprivation of liberty dito. Wala ding uutusang magbayad ng damages or danyos kasi hindi naman din to civil case. It's really just all about the position ng public official. And ang core concept kasi ng impeachment really is that sa due process clause, ang pinoproteksyonan natin tatlo: life, liberty, property. Sa impeachment kasi, ang tinitingnan natin yung public office. Wala namang public official na may karapatan sa isang public office. That is just a privilege. Opo. So tinatanggal mo yung public official doon sa opisina niya. Opo. Attorney, but let me zoom in for example. Ito para klaro sa lahat. Article 4, itong una na pinag-uusapan, itong grave threats. Sa Article 4, ano ba dapat ang kailangang patunayan ng prosecution? That there was grave threats na pwedeng i-prosecute under Article 282 ng Revised Penal Code? O basically, dapat ba niyang ginawa? Ganun lang ba yun? Well, actually, tandaan natin, ang impeachment kasi, nung dinesign yung Constitution, namili tayo. Ibibigay ba natin yan sa Korte Suprema or ibibigay natin sa Senado? Ang pinili ng mga nagbalangkas ng Constitution, ibigay sa Senado. Ano ibig sabihin nun? Deliberate kasi yun, sadya yun. Kasi nga, yung mga grounds for impeachment, yung pagtanggal sa pwesto ng mga high officials natin, betrayal of public trust, other high crimes, ano yan, ang tawag namin, they escape precise legal definition. Kasi nga, hinahain mo yan sa mga elected representatives mo, sa mga politiko mismo. Ako hindi ko kaya i-define ng betrayal of public trust, kumbaga, as a precise criminal offense. But it comes naturally to a politician, the senators. Tinatanong sila ngayon ng Constitution, sa inyong tingin ba, itong ginawa na to, is it a betrayal of public trust? Di ba? So for this particular article, we're not trying to prove the crime of grave threats. Iba yun. Kasi merong hiwalay na kaso yun. And I think pending na yun, na-file na yun ng DOJ, yung grave threats. Hindi din natin tinatry yung crime of sedition kasi pending yan sa korte. Ang tanong lang sa atin dito is, pagkatapos yung makita, yung, halimbawa, dito sa yung video, tapos marinig yung mga words na yan, galing sa Vice President, sa tingin nyo ba, kailangan siyang tanggalin sa pwesto at wag nang payagan makabalik sa konteksto na ang tinitrete niya yung presidente ng Pilipinas? Now, sa akin lang naman kasi, para maging objective tayo dito, maaaring sinasabi ng mga tao, okay lang yan, cultural naman yan, nagmumurahan tayo. Well, ito yung test natin dyan. Yung mga sinabing salita. Ganon din ba yung reaction nyo kung nagsabi niyan si Leni Robredo noong 2016?
or si Jejo Marbinay nung panahon ni Pinoy. Kasi ang tinetest natin dito is really, okay lang ba for a vice president to say these things na I imagine beheading a president. Okay lang ba yan? And maaari ba siyang manatili sa pwesto niya? Yun yung tanong sa impeachment na to under this article. Okay. Okay. Tatanong na ako papunta kasi, attorney, last witness na for Article 4 or grave threats si NBI Director Attorney Melvin Matibag, ano? And tama naman, ano, doon sa 4 na articles, mukhang ito yung pinakamadaling maintindihan, yung Article 4, at least sa publiko dahil may video ka na mapapanood. Pagdating natin sa Article 1, which is about confidential funds, ano po ang dapat gawin ng prosecution at defense para mapaintindi naman sa publikong ito? Because, attorney, let's face it, hindi lang yung korte ang dapat nilang nako-convince dito, kundi yung publiko din po. At parang ang hirap pong pag-usapan kapag numero na po, attorney. Oh, yeah. Tama kayo dyan. Ngayon, ang normally kasi technical yan ng confidential funds, graft and corruption. Kaya nga meron tayong special court for that, the Sandigan Bayan. Pero again naman, pagdating naman sa impeachment, ang tanong man naman dito is that we are not trying to prove the exact theft of funds, Isa kumbaga, na lang ako. di ba? After you said. No, certainly. So ang kailangan ma-establish diyan ng prosecution is that meron silang baseline. Halimbawa, yung public official, ito lang dapat ang kita niya. Pero may pruweba kami na mukhang marami siyang ibang pag-aari, cash, deposits na ganito. So pagbabanggain natin 'yan kasi dapat kung meron kang ganito karaming mga cash, deposits at mga bahay, di ba dapat nasa SALN yan? So, yun yung burden ng prosecution, mapakita nila yon. Katulad nung pinakita nila nung panahon ni Chief Justice Corona, for example. Yun yung kaya nga lumabas yung mga palazzo, yung mga penthouse, yung mga ganyan. Tapos, yung isa naman, yung halimbawa, unexplained wealth, kailangan mo namang ipakita dyan na pagkatapos mo makita na meron ngang discrepancy, ano ba yung dineclare na income? Kasi maaari naman na, okay, may billion-billion nga ka siya sa bank account niya. Baka naman kasi napakaganda nung practice ng asawa niya or may mga businesses sila tapos kumikita ng billion-billion. So, chinecheck yan, binabanggayan sa declared income. So, ang pinakamadali na pruweba dyan is usually the tax return. Kasi nga, kung may income ka na 1 million sa isang taon, ilalagay mo yan sa income tax return mo, magbabayad ka ng buwis dyan. So, binding yon para sa isang tao. Yun ang kailangan na lang ma-establish. Kayang pasimplehin, kumbaga. Okay. Yes. Sige, go ahead, sir. So, attorney, so bale, the objective is not to prove that a crime was committed. Tell me if I'm getting this right. Not to prove that a crime was committed, but to prove that that the act that was committed, if proven at all, with that the respondent is not fit to hold public office. Correct. Yes, can be removed from office and can be and should be prevented from going back kasi it's perpetual disqualification also. Ako, short na lang. Labas ako dun sa pinag-uusapang articles, punta ako sa mga senator judges. Okay. Yung mga manifestations like yung kahapon, attorney ni Senator Alan, Senator Pia, na feeling nila sinisindak sila ng isang magiging witness by next week, these things, dapat po ba talaga silang pinag-uusapan sa impeachment court or better hong sa caucus itong napag-uusapan o dapat din ho ba talagang naririnig ng publiko para maprotektahan yung image at integridad ng impeachment court? Enlighten us on this. Well, as senator judges, they are in control of their own proceedings. So, para sa akin, really, ang may kapangyarihan para, kumbaga, maging mas efficient yung proceedings is yung presiding officer. So, kung sa tingin ng presiding officer, halimbawa, yung sinasabi ng isang senator judge is medyo labas na dun sa dapat na saklaw ng proceedings of the day, pwede niya naman limitahan yon. Pero I think ang nagiging approach muna dito, since nasa simula pa lang din naman tayo, nagpapakiramdaman sila, hinahayaan muna ng presiding officer ni Senator Escudero muna. Pero I think nagkakaroon na ng pressure to move things along. Kasi medyo
napapagod din, hindi lang yung senador, pati yung mga taong bayan, di ba? May fatigue din yan eh. I mean, 6 hours, 7 hours, Yeah. mabigat yun. Okay. All right. Maraming salamat po sa inyong oras. UP Law Professor at First Vice President ng Philippine Bar Association, Attorney John Molo. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.